Magandang hapon mga ka-growers. Nandito po tayo sa Malate, Manila. Hindi ko po muna sasabihin sa inyo kung ano ang pangalan nitong farm na to. Pero ito po ay dito sa Metro Manila, sa Malate. Ipakikita namin sa inyo ang aming kapaligiran, kung ano po ang aming pinaglagyan ng aming ginagawang greenhouse. Ito po ay smart, kung tawagin po smart greenhouse. Ito po ay probably may capacity na siguro po 4,000 butas, 4,000 cups na ating load na po ngayong darating na linggo. Ang seedlings po nito ay prepared na, pero ginagawa pa po, nagbubutas pa po kami. So, ito pong greenhouse na ito po yung mga sinasabi nating mga removable NFT. Yan, yung natatanggal po. Medyo masikip ng konti, pero mag-umpisa po tayo dito. Pakikita ko po sa inyo. Yan, ito po ang removable NFT. Yan. Tingnan po niyong mabuti. Kami na po ang nagbubutas nito para masunod yung aming gustong distance nito. At ito pong pipe na ito, hindi po ito 3 meters katulad ng ating nabibili sa ating mga hydroponic supplies. Ang total length po ng isang pipe nito ay 6 meters. Nilalagyan po namin itong 6 meters na to ng 28 holes. Ano ang advantage ng 6 meters? Iilan po ang duktungan. Kasi kalimitan po sa ating mga growers, nagkakaproblema po dito. Nagkakameron po ng leak. Ito po, dito po yan. Yan. Yan, ganyan po. So, pag nilagay po ninyo to, iilan po ang duktungan tulad po ng table na to. Ito po ay 6, 7, mga 9 meters po. So, ang isa pong haba, hinati pa namin para iisa na lamang. So, yun po ang advantage nito. May advantage po ito. Pero medyo mahirap-hirap pong gawin dahil mahaba. Ito po ay pinurchase namin sa China. Meron po tayong kaibigan na mag-i-import ng mga ganito. Ano po ang advantage nitong brand na ito? Ito po ay makunat. Hindi po siya madaling mabali. So, makunat po siya. Yan po ang advantage po nito. Ngayon, ang design pong ginawa namin is katulad din po sa Alfreyas. Kasi minamaximize po namin ang aming espasyo. Pinipilit po namin mailagay lahat ang dapat ilagay na number of cups dito sa ating greenhouse. Ngayon, ang atin mga progress na ho ngayon, ito, naglalagay na po tayo nitong mga connection ng ating mga gate valves. Ito po, makikita po ninyo. Ito po ang ating mga gate valves na magsusupply ng ating mga tubig. Ang ginamit po natin ay PPR para po siya ay durable. Hindi po siya nagbabara katulad po nung ginagawa ng ibang mga greenhouse na makikita natin na meron pong spaghetti tube dito. Meron pong linya, doon po ikinakabit. Ang nagiging problema po noon, hindi even ang distribution po ng tubig. Hindi po even. Ngayon, dito po, masisigurado natin dahil tayo po mismo
ang mag-a-adjust ng flow ng tubig. Kung tayo po sa dulo ay magta-target po ng 1 liter o 1.5 o 2 liters per minute, nasisiguro po natin na makakalibrate natin kung merong gate valves. Ito po ang importante dito sa aming ginagawa. Ngayon, ano po ang problema naman ito? Medyo may kamahalan po ang setup na to dahil napakadami po na ginagamit ng mga valves na medyo mahal din po. Secondly, ang ginagamit po namin ay PPR din, hindi po PVC blue pipe. Ito po lahat ay PPR para masigurado po namin na ito ay walang leak dito. So, lahat po ng mga problema na nakita namin sa Alfrea, tinanggal na ho namin, dito ho namin nilagay para masigurado namin na wala kayong magiging problema. Pinakikita po namin ito sa inyo para lamang matutunan din po ninyo kung gusto nyo pong pumulot ng mga kaalaman na galing po sa Alfreas. Ito pong greenhouse na ito, meron ho itong circulating fan. Ito, makikita din po, nakahanda na. Ito po siya. Yan, makikita po ninyo. Para masigurado po natin na maganda po ang temperature niya. Kung ano po yung ating gustong temperature na ilagay dito, kung ang gusto po natin ay 32, 30, 31, magagawa po natin dahil meron po tayong circulating fan. And aside from that, dun po sa lugar na yon, meron po tayong exhaust fan. Yan. Sa taas po, kung talaga hindi po natin makontrol, meron tayo pong misting na sinasabi na pwedeng automatic hong magbukas para i-cool down ito. Pwede din naman hong i-manual kung ayaw nyo hong automated. Kasi medyo may kamahalan ho yung mga gagamitin natin para maging automated. Ngayon, dun po, nasan yung tangke ng tubig? Ilalagay po namin dun sa kabilang yon para isang tangke lang po ang iikot dito. Isang sukat ng parameters ng ating mga nutrients ang dadaloy po sa lahat ng ito. Medyo komplikado po. Pero kahit po mahirap, pinagsikapan po naman gawin. Medyo may katagalan. Ipinaliwanag po namin sa may-ari ng greenhouse na to, bakit po tumatagal. So, marami po dito mga pagbabago. Marami pong pagbabago. Kaya umaasa po kami na ang aming magiging production po dito mas maganda. Meron din po ditong kaming sinasabi na fresh and grow na siya ho ang responsible doon sa community water dahil meron hong chlorine. Dahil ang chlorine naman, alam po naman natin, the volatile. So, we gonna spin it and let the chlorine dissolve in the air. So, yun po ang mga pagbabago. Dito po, ang aming UV plastic is 200 microns. 200 microns. Ngayon, ang atin hong load dito ay may ilalagay ho natin probably ang target po ay 15 ng February. Pero amin ho susundin yon para matapos ito dahil konti na lang naman po ang aming gagawin dito. Kumbaga sabi ko nga po, konting kembot na lang, tapos na. At makikita nyo po itong greenhouse na ito na nasa 4th floor dito sa Metro Manila sa Malate. Yun po, inyo po subaybayan at marami din po kayong mapupulot na konting kaalaman kung paano po namin ginawa ito. So, ito po ang aming pipes. Yan po, ganyan po ang pag-install. Ito po ang mga valves. At kung paano po namin binubutasan ito. So, subaybayan niyo po kami. Hanggang sa muli po, magkita po ulit tayo dito sa Malate.
magkita po. Paalam na po. Bye!